Hindi biro ang perwisyong idinulot ng maling text message kaugnay sa banta ng radiation at acid rain dito sa Pilipinas. Kaya ang Department of Justice pinahanap na sa National Bureau of Investigation ang pasimuno sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nakatutok si Jam Sisante. Kailangan na raw disiplinahin ang irresponsableng nasa likod ng pagkalat ng di totoong radiation effects text messages na nakakaalarma kahapon. Laman kasi ng kumalat na text messages ang umano'y radiation na tatama raw sa ating bansa mula sa mga sumabog na nuclear power plant sa Japan. Kahapon, ilang eskwelahan ang napilitang magsuspende ng klase dahil sa pag-aalala ng mga magulang. Kaya suhestyon ng palasyo. May batas po na nagbabawal ng pagkalat ng mga irresponsableng text na yon. So, pwedeng makasuhan kung malaman natin kung sino man yung nagkakalat ng mga text na yon. Si DOJ Secretary Laila De Lima, ipahahanap na sa NBI ang source ng text messages para maparusahan. Maging siya raw mismo ay nakatanggap rin ng text message. These are difficult times, these are scary times with this disasters happening, and we would not want to exacerbate the situation. Dahil nga sa alarming text messages, ang Polytechnic University of the Philippines at ilang eskwelahan sa Bataan, Baguio at Bangged nagpauwi ng maaga sa mga estudyante dahil daw sa mga kumalat na text messages kahit pa pinabulaanan na ito ng pamahalaan. Pero kung napasahan ka lang daw, iti-forward mo lang ang text messages. They need to advise or warn their loved ones, yung mga kakilala nila, kung naniniwala ka agad. So it's not their fault if they do that. Ang mahuhuling nagpasimuno ng text messages na may peking babala para manggulo lamang ay maaari daw kasuhan para sa pagsisimula ng public disorder ayon sa DOJ. Pero aminado si De Lima na hindi madali ang gusto niya mangyari lalo pat milyon-milyong text messages ang umiikot sa Pilipinas kada araw. May equipment din naman daw ang NBI. Panawagan ng NTC, kung makakatanggap daw na nakakabagabag na text message mula sa isang di kilalang numero, maaari daw ito i-report sa NTC Hotline 924-6722 nang maaksyonan ng gobyerno. Jam Sisante, nakatutok, 24 oras. Ilang taon nang naghahanda ang mga taga Marikina sa posibilidad na gumalaw ang Marikina Valley Fault System na posible umanong magbunsod ng pagyanig. Nakatutok si Cesar Apolinar. Mula sa San Mateo, Rizal hanggang Oriental Mindoro, ang Marikina Valley Faults sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, FIVOX at MMDA noong 2002, may posibilidad na gumalaw ang Valley Fault System na ito at magkalindol. Di nga lang masasabi kung gaano kalakas. Pwedeng malakas, pwedeng mahina. Huli itong gumalaw may 200 taon nang nakakalipas. Ang Valley Fault System ay binubuo ng 2 fault line mula Montalban hanggang Muntinlupa. Strike slip ang uri nito o nahahating lupa na nagsisiksikan sa isa't isa. So sinasabi lang natin, pwede mong sabihin na ang lower limit ng pagitan ay 200 years. Ang maximum limit ay 400 years. So anywhere between those, pwedeng gumalaw. Ang mga residente sa Sitio Payong, Barangay Balara, Quezon City, matagal nang nababalita ang malapit ang kanilang lugar sa fault. May mga umalis na raw sa kanilang lugar, pero marami pa rin ang nanatili. Wala naman tayong magagawa dun eh. Kaya hanggat hindi naman natin maiwasan yun dahil kalikasan naman yun. Pero alam nyo na po ba gagawin nyo pag nagkalindol? Ay, di magtago na lang. Saan? Sa mga ilalim, para kung bumagsak man, hindi ka mabagsakan. Nakakaputian ako ng bukit ako. Pero nananalig ako sa taas. Ano ginagawa nyo? May paghahanda ba kayo? Alam nyo ba gagawin nyo? Ay, daring ka na, naghahanda kami. Ang ano nga namin, bahala na sa amin si Lord. Kung kahit saan kami magtago, kung talagang oras na namin, hanggang doon na lang kami. Sa Marikina, 4 na taon na raw nilang pinaghahandaan sakaling gumalaw ang fault. Namamahagi sila ng babasahin na may impormasyon kung paano ang gagawin ng mga tao kapag lumindol. Regular din ang earthquake drill. Katunayan, nagamit na umano ng mga estudyante ang natutunan noong lumindol noong 1 taon. Napaka-importante kasi talaga na maturuan natin yung tao on ano yung dapat nilang gawin before, during, and after an earthquake. Kasi hindi naman natin mapipredict talaga kung kailan mangyayari yung earthquake eh. Pero sabi ng FIVOX, malapit o malayo man ang bahay o infrastruktura sa fault, apektado pa rin dahil sa paggalaw ng lupa. Dapat daw ay tiyaking maayos at naayon sa building code ang pagkakatayo ng mga bahay o gusali.
Kung may katanungan kaugnay ng lindol, maaaring tumawag sa FIVOX hotline 426-1468-279. Maaari ring malaman dito ang distansya ng inyong lugar sa fault line o kaya ay mag-log in sa www.fivox.dost.gov.ph. I-click ang hazard maps. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Ibalik po natin ngayon sa linya ng telepono si Isabel Moria. Kung niyo po na maalala, kanina lamang inakausap ko siya at masidhi ang kanyang kanaisan na makausap ang kanyang ina na taga Maynila. Kaya narito po muli si Isabel at nasa kabilang linya naman ang kanyang inang si Ginang Feliza Marinay. Isabel, nandiyan ka na ba? Opo. Ginang Marinay, nandiyan po kayo? Opo. Opo, nandiyan po si Isabel. Kausapin niyo na po. Hello, anak. Hello, Nay. Hello. Ay. Andito na kami po sa bahay. Kami lumalabas ang bahay. Oo. Hindi kami makalabas ang bahay kasi nga natatakot kami. Hindi ka marinig. Oh? Hindi kita marinig. Hindi niyo ako marinig? Oo. Hindi niyo ako marinig? Naririnig mo ako? Opo, ang Ginang Feliza, naririnig po kayo ni Isabel. Opo. Diretsuhin nyo na po. Anong gusto nyong maiparating kay Isabel? Anak, baka pwede kayong umuwi muna kayo. Kaya nga po gusto na po namin talaga umuwi. Hindi ako matulog, naalala ko kayo. Ano po ako nga rin, hindi ako makatulog ng maayos dito. Minuto, naglumilindol pa uli. Yung apo ko atas si ano. Wala na akong mabilhan ng pagkain dito. Hindi mo maanuhan. Daisuke. Hello? Hello? Aling Feliza? Aling Feliza, pagsisikapan po ng 24 oras na maiparating sa ating Department of Foreign Affairs ang kanaisan ninyo na maiuwi na ang inyong anak na si Isabel. Kaya siguro po pinakamaganda, samahan na lang natin ang pagdasal po na ito'y maisakatuparan ng 24 oras para sa inyo. Kaya Isabel, andyan ka pa? Opo. Oo, Isabel, sana dyan sa nangyaring pag-usap po sa iyong ina ay lalong lumakas ang loob mo, no? Na ito'y ating malalampasan. Pagsisikapan namin na kayo ay, o ikaw, at inyong mga kasama mga Pilipino dyan. Agad-agad itatawag namin yan, sa mga oras na ito, tinatawag na namin yan sa Department of Foreign Affairs. Marami po kami dito, mga kaibigan ko po. Gusto rin talaga po umuwi. Oo. Isabel, alam namin yan. Pagsisikapan namin at agad-agad kaming kukontak ulit sa iyo, ha? Para sa pinaka-latest mula sa Department of Foreign Affairs. Aling Feliza, salamat. Opo, tatawag din po kami sa inyo, no? Tungkol sa latest kaugnay nitong ating problema. Opo, samahan natin ang dasal. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Maraming po salamat.